O 541. Ang biglang sumulpat na binata ay syempre si Dustin. Ano? Ang matangkad na nasa katanghaliang gulang na lalaki at 12-dosenang iba pang miyembro ng masasamang lahi ng anino ay nakatayo lahat sa labas ng kuweba. Agad na tumapat ang kanilang mga mata kay Dustin. Nanganga ang mga bibig sa gulat. Binata, napakabata mo pa para unawain ang mundo. Gusto mong kumilos bilang isang bayani at iligtas ang magandang prinsesa. Bueno, mawala ka ngayon. Mabuti para sa mga kabataan na maging masigla. Ngunit huwag maging mapagpanggap. Tandaan, maraming nilalang ang umiiral sa labas ng mundong ito. At ang ilan sa kanila ay mas malakas kaysa sa iyo. Hindi mo man lang maabot ang kanilang antas. Tumingin kay Dustin ang payat na nasa katanghaliang gulang at mahinang sinabi. With a mocking smile on his face. He was acting like he could read Dustin's mind. Actually, ang nade-detect niya ay ang aura disguising skill ni Dustin. Sa normal na kalagayan, itinago nito ang aura ng kanyang buong katawan ng walang anumang bakas. Kaya, ang matangkad at payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi moari ang tunay na kaharian at kakayahan ni Dustin sa pakikipaglaban. Nakita lang niya si Dustin bilang isang ordinaryong batang tao mula sa Immortal End World. Para siyang langgam sa paningin niya. Anong uri ng lakas ang maaaring mayroon siya pa rin? Boom! Pagkatapos, isang malakas na presyon ng enerhiya ang dumating patungo sa Dustin. Tulad ng isang mahabang paikot-ikot na ilog. Oh, really? By someone stronger? Do you mean yourself? Sorry, pero sa tingin ko hindi ganoon kataas ang level mo. Ngumisi si Dustin. Tumalon siya sa hangin at matikas na lumapag sa harap ng kuweba ni Caroline. Hindi nakaapekto kay Dustin ang pressure ng energy na nagmula sa matangkad at payat. Ano? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay pipi. Ang kanyang lakas ay nasa Immortal Saint Realm. Kahit sinong ordinaryong tao ay dapat nakaluhod na ngayon. Gayunpaman, tila hindi ito nakakaapekto kay Dustin. Boom! Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naglabas ng mas maraming enerhiya. Ito ay naging isang kakilakilabot na bagyo na dumating sa Dustin mula sa lahat ng direksyon. How dare you hurt Priest Callum? Do you think you can act wildly in the Immortal End World? Tumayo si Dustin habang nasa likod ang mga kamay. Ang kanyang mukha ay walang kibo. Habang tinatitigan ang payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Dustin, ikaw pala. Mula sa loob ng kuweba. Sumigaw ang boses ng isang babae. Galing iyon kay Caroline. Nagmamadali siyang lumabas at tumabi kay Dustin na para bang nahanap na niya ang kanyang true love. Don't worry. I will get them all out. Mahinang wika ni Dustin sa kanya. May maamong ngiti sa labi. Bata, wala akong pakialam kung sino ka at saan ka nanggaling. Si Princess Caroline ay miyembro ng ating lahi ang masasamang lahi ng anino. Kaya, ito ang aming negosyo. Ayokong magkaroon ng anumang salungatan sa Immortal End World. Ngunit mas mabuting huwag mo akong guluhin. Otherwise, you will all suffer the consequences. Babala, ng matangkad na nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Dustin. Nagbabanta ang tono nito, pero parang nag-aalangan ang body language niya. Pilit niyang tinatago pero natatakot siya kay Dustin. Dahil kahit ano, how much energy pressure he exerted. It didn't affect Dustin at all. I think you have misunderstood. Kasama na ngayon si Caroline sa ating Immortal End World. Pumunta ka sa Immortal End World para ay bully ang mga tao dito at binyantaan pa ako. Sa tingin mo ba ay maaari kang kumilos ng ligaw sa lugar na ito nang walang anumang kahihinatnan? Ngumisi si Dustin. Shut up. Galing tayo sa Evil Shadow World. How dare you, a low-living creature, provoke us, brat. Let me see how much power you have. Sa tabi ng matangkad na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Isang lalaking naka-adorno ng berde ang humakbang pasulong. Bigla siyang napalingon kay Dustin. Hindi man lang kumibo si Dustin. Nakatayo pa rin siya habang nakapulupot ang mga kamay sa likod. Isang malakas na puwersang pang-espiritual ang sumugod palabas ng kanyang soul sea at sinampal ang lalaki ng berde. Bang!
Ang lalaki ay itinapon na parang saranggola na may putol na tali. Lumipad siya ng malayo at bumangga sa lupa. Libo-libong metro ang layo. Ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay kasing lakas ng sa Grand Chieftain ng Skeleton Race. Hindi ito kinaya ng mga ordinaryong nilalang. Napakalakas ng iyong espiritual na pakiramdam. Namutla ang mga mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at ng iba pang miyembro ng masasamang lahi ng anino. Naging mapula ang mukha nila. Habang pinipilit nilang huwag ipakita ang kanilang takot. Napakalakas ng spiritual sense energy na kalalabas lang ni Dustin. Binata, kailangan mong pag-isipang mabuti ito. Pinapayuhan kita na huwag makisali dito. Ang Evil Shadow World ay isa sa pinakamakapangyarihang lugar sa universo. Ito ay mas advanced kaysa sa Immortal End World. Kung sasalungat ka sa amin, nag-uudyok ka ng hidwaan sa pagitan ng Evil Shadow World at ng Immortal End World. Sa tingin mo ba ay kakayanin mo ang ganoong resulta? Seryosong sabi ng isang matabang lalaki kay Dustin. Mula sa espiritual na pangunawa ni Dustin. Parehong nasa Immortal Saint Realm ang taong matabang at ang payat na nasa katanghaliang gulang. Handang ipakita ng Immortal End World ang ating kabaitan sa iba. Ngunit hindi natin ito kukonsintihin kapag may dumating na sumipa sa pintuan natin. Isang beses ko lang sasabihin. Lumabas ka, malamig na sabi ni Dustin. Well, kung ganoon, wala na akong masasabi pa. Go to hell. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naiinip na. Oras na para kumilos. Swish. Inabot niya ang isang malaking gray na kamay sa bilis ng kidlat. Ang marahas na kulay abong presyon ng enerhiya ay sumabog ng husto. Habang ang lupa ay yumanig sa isang matinding lindol. Bastos ka, malamig na sigaw ni Dustin. Boom! Bumulwak ang malakas na espiritual na enerhiya sa Soul Sea tulad ng tsunami. Ang espasyo sa kanilang paligid ay gumuho na parang isang bangkos ng mga baraha. Masyadong malakas ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nataranta na parang tinamaan ng avalanche. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tila nasa isang magulong karagatan. Unti-unting umindayog ang kanyang katawan. At namumula ang kanyang mukha. Bang! Sa huli, ang kanyang katawan ay napaangat sa lakas. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang ulo na parang talon. Sa wakas, nahulog siya sa lupa at nahimatay. Naalala ni Dustin ang paghihiganti kung paano sinaktan ng nasa katanghaliang gulang si Priest Callum. Ito ay paghihiganti para sa kanya. Bastos ka, umungol ang matabang lalaki. Habang galit na nakaturo kay Dustin. Siya ay galit, ngunit ito ay walang lakas na galit. Dahil hindi siya makagalaw sa takot. Hindi siya naglakas loob na salakayin si Dustin. Maaari pang ang saktan ni Dustin ang isang master sa Immortal Saint Realm sa pamamagitan lamang ng kanyang espiritual na kahulugan. Mayroon siyang napakalakas na cultivation base para sa kanyang espiritual na kahulugan. Ang taong grasa ay isa ring master sa Immortal Saint Realm. At ang kanyang lakas ay katulad ng payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Alam niyang hindi siya kaparehas ng taong kaharap niya. Napatulala din ang ibang miyembro ng Evil Shadow Race. Nakatitig sila kay Dustin na may nakakatakot na ekspresyon. Get out of the Immortal End World right now. Otherwise, I won't mind let you stay here forever. Malamig na sabi ni Dustin. Talagang hindi ka ordinaryong bata. Sino ka ba? Tinignan ng matabang lalaki si Dustin ng masama at nagtanong. My name is Dustin Lin. Mahinahon niyang sagot. Dustin. Nagulat saglit ang taong grasa. At pagkatapos ay sumigaw. Dustin. Ang pinuno ng Immortal End World. Tama na yan. Poker face na sabi ni Dustin. Dustin. Pinuno ng Immortal End World. Deserve mo talaga ang reputasyon. Tatandaan ko ang nangyari ngayon. Pinandilatan ng matabang lalaki si Dustin ng may galit. Let's go. Tapos, binigay niya ang kamay at umalis kasama ang mga tao niya mula sa Evil Shadow World. Akala ko hindi na matatapos. Sa wakas, umalis na sila. Pagkaalis ng mga tao sa Evil Shadow World, nagpakita si Elder Kevin sa tabi ni Dustin. Naluluwagan na sa wakas ay natapos na ang kaguluhang dala ng Evil Shadow World.
Ang mga miyembrong ito ng Evil Shadow World ay nanatili sa Immortal End School at tumangging umalis. At ito ay labis na ikinainis niya. Mula ngayon, kung sino man mula sa ibang mundo ang maglalakas loob na guluhin ang Immortal End World at ang mga tao nito, tayo ay magiging walang awa. At hindi tayo magpapakita ng awa. Kung kinakailangan, gagamit tayo ng brutal na puwersa para palayasin sila. Hindi na nila tayo maaaring ay bully muli. Napakahalaga na magpakita tayo ng kapangyarihan at lakas kung gusto nating magtatag at mamahala ng isang maluwalhating mundo. Sabi ni Dustin. Ano? Natigilan si Elder Kevin nang marinig niya ang mga salita ni Dustin. Napuno ng kumpiyansa at determinasyon ang mga mata ni Dustin. Kasalukuyang lakas ni Dustin. Hindi na siya natatakot sa anuman o sino man sa universo na ito. Maliban sa isang ninuno ng sekta. Kahit na dumating ang Grand Leader ng Third Demonic World at ang Grand Chieftain ng Skeleton Race. Kayang harapin ni Dustin silang lahat mag-isa. Dahil dito, patay na si Dustin sa pagtatatag ng Immortal End World sa isang mas makapangyarihang mundo. Determinado siyang baguhin ang kapalaran ng Immortal End World. Mula sa dating mahina at kinukutya ng iba, tungo sa isang makapangyarihang mundo. Tinatatakutan at iginagalang ng lahat. Okay, kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Itinuon ni Elder Kevin ang kanyang mga mata kay Dustin at huminga ng malalim. Alam niya sa kanyang puso na ibinahagi niya ang kumpiyansa ni Dustin. Alam niyang hindi nasusukat ang kapangyarihan ni Dustin. Mahirap paniwalaan noong una, ngunit nasaksihan niya kung ano ang kaya ni Dustin. Ang binatang ito, na nakapasa sa pagsubok ng Spiritual Tower at tumanggap ng Slave Tower mula sa kanya bilang isang regalo, ay sumusunod na ngayon sa kanyang mga yapek. Alam niyang kayang lampasan ni Dustin ang narating niya balang araw. Gayun din, ang pagganap ni Dustin sa isang labanan ay higit na kahanga-hanga kaysa sa kanya. Nasaksihan lang ni Elder Kevin kung paano madaling natalo ni Dustin ang Master sa Immortal Saint Realm sa kanyang espiritual na kahulugan. Ang nakita niya ay lampas sa kanyang wildest imagination. Dustin, halos hindi nakita makasabay. Parang umaasenso ang kapangyarihan mo sa tuwing nakikita kita. Haha, napakaswerte namin na nasa Immortal End World ka. Mukhang malapit nang bumangon ang ating Immortal End World. I can almost see it. Well, so much for that. I will let you two catch up. I have to go. Tumawa si Elder Kevin at masayang umalis. Pagkaalis niya, bumalik sina Dustin at Caroline sa kuweba. Sa loob ng kuweba, si Pari Callum ay nanatiling nakoma. Ang kanyang mukha ay mapotla. At hindi siya nagpakita ng anumang palatandaan ng buhay. Tinuri ni Dustin ang kanyang espiritual at naramdaman na ang espiritual na kaluluwa ni Pari Callum ay nasira. Umupo si Dustin sa lupa habang nakakross ang mga paa. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang espiritual na kahulugan. Ang mga sanga ng espiritual na puno mula sa Dustin Soul Sea ay napunta sa Soul Sea of Priest Callum. Di nagtagal, 12 ng mga sanga ang nagliwanag ng berdeng ilaw at naglabas ng makikinang na ambon sa hangin. Hindi nagtagal, bumagsak ang kahalumigmigan sa espiritual na kaluluwa ni Pari Callum. Ito ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng espiritual na puno. Ito ay ginamit upang pagalingin ang mga sugat ng isang espiritual na kaluluwa at maaaring maibalik ang mga ito ng buo. Natuklasan ito ni Dustin habang ang antas ng espiritual na puno ay naging mas advanced. Makalipas ang isang oras, pinawi ng espiritual na puno ang mga sanga. Ang espiritual na kaluluwa ni Pari Callum ay gumaling. At siya ay nagkamalay. Ayos ka lang ba? Tanong ni Caroline habang sumusugod kay Pari Callum. Baka sa mukha niya ang pag-aalala at pag-aalala. My queen, I am fine now. Nakangiting sabi ni Pari Callum. Anong nagyari? Tanong ni Dustin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Sabi ni Pari Callum. Tinabi ni Pari Callum kay Dustin ang lahat ng nangyari ng detalyado. Nang si Caroline ay ipinadala sa Ancient Celestial World para sa pagsasanay. Nakatagpo siya ng isang grupo ng mga tao mula sa Evil Shadow World. Ito ay bago siya hinabol ng mga masasamang nilalang mula sa Third Demonic World.
Ang mga taong iyon mula sa Evil Shadow World ay dumating din sa Ancient Celestial World para sa mga pagsubok. Dahil si Caroline ay kabilang sa masasamang lahi ng Anino, agad nilang napansin ang isa't isa. Nakilala ng mga mula sa Evil Shadow World ang elemento sa kanyang dugo at naging mausisa. Naging interesado sila kay Caroline. Siyempre, gusto rin ni Caroline na mapalapit sa sarili niyang kauri. Ito ang kanyang lifeblood calling. Lahat sila ay mula sa masasamang lahi ng Anino. Kaya't si Caroline ay may magandang pangunawa sa mga tao mula sa Evil Shadow World. Hindi siya kailanman nag-alinlangan sa kanila. Kaya sinabi niya sa kanila ang tungkol sa sitwasyon ng kanyang tribo. Nang maglaon, ang mga tao mula sa Immortal End World ay tinugis ng isang malaking hukbo mula sa Third Demonic World. Nagpakita si Dustin at iniligtas sila. At kalaunan ay bumalik sila sa Immortal End World. Pagkatapos noon, hindi na nakita ni Caroline ang mga taong iyon mula sa Evil Shadow World. Di nagtagal, 12 ng mga tao mula sa Evil Shadow World ang dumating sa Immortal End World at natagpuan si Caroline. Tinabi nila na kabilang sila sa parehong sangay ni Caroline at ipinadala sila upang dalhin siya at ang kanyang mga angkan pabalik sa Evil Shadow World. Parehong natuwa sina Caroline at Pari Callum. Walang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Pagkatapos ng lahat, matagal nang gustong malaman ni Caroline at Pari Callum ang tungkol sa iba pang miyembro ng kanilang sariling uri. Noon pa man ay pagnanais ng kanilang mga puso na makipagkasundo sa kanila balang araw. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon nalaman nila na ang 12 ng mga tao mula sa Evil Shadow World ay lahat ay mayabang at palaging nagpapalabas. Napakahirap nilang harapin. Sila ay bastos at pag-alit. Kitang-kita ni Caroline ang mali siya sa kanilang mga mata sa tuwing tumitingin sila sa kanya. Hindi komportable si Caroline sa kanilang paligid at lihim na sinabi kay Priest Callum na hindi sila dapat bumalik kasama ang mga taong ito sa Evil Shadow World. Dahil dito, napakalungkot ng 12 ng mga tao mula sa Evil Shadow World. Gumanti sila sa pamamagitan ng pananatili sa Immortal End School at hinaras ang lahat araw-araw. Nakakaistorbo sila at nagpahayag na hindi sila aalis hanggat hindi sila babalik ni Caroline. Nakuha ko. Tumango si Dustin. Caroline, tama ka na hindi ka na bumalik sa Evil Shadow World kasama sila. Ipinadala ka ng iyong ninuno sa Immortal End World at tinatakan ka sa isang maliit na mundo. Dapat may magandang dahilan para dito. Panatilihin natin ito para ngayon. Hindi talaga namin alam kung ano ang nangyayari. Maaari mong ilantad ang iyong sarili sa panganib kung babalik ka ng walang ingat. Paano ito? Kapag may oras ako, kasama ako sa iyo sa Evil Shadow World. So we could understand all this. Ani Dustin. Okay. I agree with you. Tumango si Caroline bilang pagsang-ayon kay Dustin. Tama ka, Dustin. Hindi natin alam ang sitwasyon. At sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Maliban na lang kung sasama ka sa amin. Ngunit hanggang doon ay hindi matalinong bumalik sa Evil Shadow World. Sabi ni Priest Callum nang sumang-ayon siya kay Dustin. Maya-maya, bumalik si Priest Callum sa Flame Holy Land. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga miyembro ng masasamang lahi ng Anino na sumunod kay Caroline ay nasa Flame Holy Land. Si Dustin ay gumugol ng higit pang mga araw kasama si Caroline at pagkatapos ay pumunta sa silid ng oras sa loob ng palayok sa Greystone City sa Triangle Zone sa Prime Marshall World. Nakipag-deal si Dustin kay Ferren gamit ang isang omnipotent internal core. Pumayag siya na pasukin si Dustin sa time chamber para magtanim anumang oras na gusto niya. Sa loob ng silid ng oras, umupo si Dustin na nakakross ang mga paa sa harap niya at sinimulan ang kanyang paglilinang. Sa pagkakataong ito, ang layunin ni Dustin ay makapasok sa Immortal Saint Realm. Ang maliit na Infinity Beast at ang Divine Silkworm ay nanatili din sa silid ng oras at nakahanap ng isang lugar upang linangin ang kanilang mga sarili. Maging si Brady ay lumabas din sa Slave Tower at nagtanim sa silid. Ito ay isang silid na naglalaman ng isang malalim na kapangyarihan sa oras at ang mataas na antas ng kapangyarihan ng batas. Kasama ang isang tipak ng tunay na walang kamatayang enerhiya. Sa lahat ng mga kahanga-hangang benepisyo.
Ito ang perpektong lugar upang linangin. Mabuti na lang ay ang silid ng oras ay sapat na napakalaki upang mapaunlakan ang kahit ilang daang tao. Pabayaan ang ilang tao. Mabagal na lumipas ang oras sa loob ng silid ng oras. 50 taon. 100 taon. Parang forever. The secret room. Dahan-daang lumipas ang oras. Si Dustin ay nagsasanay ng Golden Sun Scripture. Isang malawak na dagat ng gintong apoy ang kumalat kasama ang katawan ni Dustin sa gitna. Ang 9 na bahay na laki ng gintong bola ay umaalon sa dagat ng apoy. Pagkalipas ng 500 taon, nang walang babala, ang isa sa 9 na gintong bolang liwanag ay biglang naging marahas. Sa huli, ang gintong bola na iyon ay sumabog ng malakas na putok. Ang napakalaking gininto ang enerhiya ay patuloy na umaagos na parang agos. Pagkatapos ng pagsabog, ang natitirang 8 light ball ay hinigop ang lahat ng gintong enerhiya ng gintong bola na katatapos lang sumabog. Ngayon, 8 na lang sila. Gayunpaman, naramdaman ni Dustin na ang enerhiya na nilalaman sa natitirang 8 gininto ang bola ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa dati. Naunawaan ni Dustin na ito ang ikalawang bahagi ng Golden Sun Scripture kung saan sa kalaunan ng 9 na gintong bola ay magsasama sa isa. Mayroong 9 na antas sa prosesong ito. Ang unang antas ay kapag ang 9 na gintong bola ay bababa sa 8. Na kung saan siya ay naruroon ngayon. Tinanong ni Dustin ang Lord of Flaming Sun tungkol dito ng detalyado. Ayon sa kanya, ang Golden Sun Scripture ay itinuro sa kanya ng isang misteryosong matandang lalaki na matagal nang nagsasanay sa universo. Hindi pa sinabi ng matanda sa kanya ang kanyang pangalan o background. Matapos ibigay ang Golden Sun Scripture sa Lord of Flaming Sun, agad na umalis ang matanda. Simula noon, hindi na niya ito nakita. Pagkatapos noon, walang tigil na nag-ensayo ang Lord of Flaming Sun hanggang sa tuluyang maabot niya ang pinakamataas na antas ng unang bahagi ng Golden Sun Scripture gamit ang 9 na bola. Ngunit hindi pa niya nasisimulan ang ikalawang bahagi bago siya namatay. Nangangahulugan iyon na ang cultivation base ni Dustin sa Golden Sun Scripture ay mas mataas kaysa sa Lord of Flaming Sun. Makalipas ang 300 taon. Sa wakas makakalusot na rin ako. Bulong ni Dustin sa sarili. Naka-cross-legged siya sa sahig. Pagkalipas ng ilang araw, umidlat ang kidlat at kumulog sa isang sulok ng silid ng oras habang bumuhos ang isang talon ng kidlat na may iba't ibang kulay. Kinuha ni Dustin ang Thunder Unicorn at nakipaglaban sa nagngangalit na kidlat na ahas. Sa pagkakataong ito, mayroon ng 9 na kulay ang Thunderstroke Doom at ito ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng Thunderstroke Doom na naranasan ni Dustin noon. Makalipas ang kalahating araw, sa wakas ay hamina ang kulog at kidlat. Well, mukhang malapit nang matapos ang Thunderstroke Doom. Nakahinga ng maluwag si Dustin. Napakahusay ng kapangyarihan ng Thunderstroke Doom. Pagod na pagod si Dustin kahit kalahating araw lang ang laban. Gayunpaman, sa sandaling ito, Human Brat, ang Thunderstroke Doom na kailangan mong pagdaanan para maabot ang Immortal Saint Realm ay hindi ganoon kasimple. Ang naranasan mo pa lang ay simula pa lang at ang susunod na mangyayari ay ang pinakamapanganib na bahagi. Mag-ingat ka, ang mensahe ay mula kay Cory. Talaga, natigilan si Dustin sa pwesto dahil sa sobrang pagkatulala. Gayunpaman, hindi nagtagal at natauhan si Dustin. Alam niyang totoo ang mensahe ni Cory. Ang dahilan ay natatakpan ang kalangitan ng makapal na madilim na ulap kung saan kumukulog at kumikidlat ang dagat at tila anumang minuto ay saysubog na ito sa buong lugar. Pagkatapos, GRRRRR. Isang buhay na nilalang ang tumalon mula sa dagat ng kulog. Isa itong silver tigre. Kumawag-kawag ang buntot nito. Ang pilak na tigre ay lumabas sa mga ulap ng kidlat. Ito ay mas malaki kaysa sa isang bundok. Umungol ito habang sumusugod kay Dustin. Ang pilak na tigre ay nagkatawang tao mula sa malaking liwanag ng kulog. Ito ay solid at totoo at mayroon itong kaluluwa na hindi maikikaila. Umunat ang noo ni Dustin. Ang pilak na tigre na lumitaw mula sa kidlat ay naglalabas ng nakakatakot na aura. Patayin. Alam ni Dustin na wala siyang pagpipilian kundi ang lumaban sa Thunderstroke Doom. Boom!
Isang matinding labanan ang sumiklab sa himpapawid. Ang pilak na tigre ay mabangis at ang napakalawak na ningning ng kulog ay naglagay kay Dustin sa ilalim ng labis na presyon. Puff! Sa labanan, ilang beses na tinamaan si Dustin. Nagkaroon siya ng ilang mga galos at may dugo sa kanyang buhok. Patayin. Gayunpaman, naging matalas ang kanyang mga mata. Buong tapang. Tumayo siyang muli, handang lumaban. Matapang siyang sumugod sa Silver Tigre. Natapos ang laban makalipas ang 1 oras na sinuntok ni Dustin ang ulo ng Silver Tigre gamit ang kanyang kamao. Sa sandaling patayin ni Dustin ang tigre. Binasag ng panibagong dagandong ang katahimikan ng kalangitan. Pagkatapos ay nahulog mula sa langit ang isang malaking gintong lobo at sunod na umatake kay Dustin. No way! Meron pa! Nabigla si Dustin at walang magawa. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at hindi nagtagal ay bumalik sa kanyang laban. Handang lumaban muli, tinugod niya ang gintong lobo. Isang matinding labanan ang sumiklab. Pagkalipas ng 2 oras, nakipaglaban si Dustin sa abot ng kanyang makakaya at sa wakas ay napatay niya ang gintong lobo. Ngayon ay pagod na si Dustin at may mga pasa sa buong katawan. Gayunpaman, nagpatuloy ang dagandong. Sa isang nakakatakot na aura. Isang puting leon ang tumalon mula sa dagat ng kulog. Makapangyarihan at kahanga-hanga. Tinugod ng puting leon si Dustin. Tinusubukan siyang sugpuin. Sa matinding labanan, napaatras si Dustin dahil mayroon na itong mga sugat sa buong katawan. Inilabas ni Dustin ang kanyang itinago na mga elixir at mga kayamanan at pinasok ang mga iyon sa kanyang bibig. Dahil doon, nanambalik ang lakas ni Dustin. Agad na bumangon si Dustin. Mas malakas kaysa dati. Patayin. Si Dustin ay sumugod patungo sa puting leon. Handang lumaban muli. Ang kanilang labanan ay naglabas ng kidlat na napakabulag kaya mahirap makakita ng anuman. Bang! Sa wakas, nagawang tamaan ni Dustin ang puting leon sa ulo sa tulong ng Divine Ruling Chains. Puff! Nabasag ang ulo ng puting leon saka ito sumabog. Naglabas ito ng kidlat sa buong kalangitan bago ito naglaho. May iba pa ba? Ha? Tumangala si Dustin. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Nang walang dumating, nakahinga ng maluwag si Dustin. Ang agos ng kulog at kidlat ay nagsimulang kumalat sa hangin. Maya-maya, nawala na ang kulog at kidlat. Isa na akong cultivator sa preliminary stage ng Immortal Saint Realm. Ngumiti si Dustin. Ang Immortal Saint Realm ay mas mataas kaysa sa Immortal King Realm. Ibang level na siya ngayon. Sa anumang mundo sa universo na ito, ang mga master sa Immortal Saint Realm ay itinuturing na mga nangungunang master. Marahang naikuyong ni Dustin ang kanyang mga kamao, habang pinapatakbo niya ang kanyang vital energy sa loob ng kanyang katawan. Isang napakalaking puwersa ang lumabas mula sa kanyang loob at nagsimulang ayusin ang kanyang katawan. Sa isang iglap, nalaman ni Dustin na lahat ng sugat niya ay gumaling na. Siya summoned up ang kanyang buhay enerhiya at pumailang lang sa langit. Ang kanyang laman at dugo ay muling nabuo at lahat ng kanyang mga pasa ay nawala. Ang lahat ng kanyang mga buto ay kasing puti ng nyebe at nagbigay ito ng magandang kinang. Ang kanyang laman at dugo ay halos kumikinang. Kumikinang kahit na ito ay naglalabas ng napakalakas na puwersa. Ang pagpasok sa Immortal Saint Realm ay hindi lamang nag-upgrade ng vital energy ng isang tao, kundi pati na rin ang lahat bilang isang buhay na nilalang. Sa susunod na ilang dekada, nakaupo si Dustin na naka-cross-legged sa pagmumuni-muni at nagsanay ng kanyang vital energy. Sa wakas ay napatitag niya ang kanyang sarili sa paunang yugto ng Immortal Saint Realm. Bilang isang cultivator sa preliminary stage ng Immortal Saint Realm, iniisip ko kung gaano kalaki ang combat power ko kung ang aking vital energy force ay pinagsama sa enerhiya ng Immortal Endworld. Bulong ni Dustin. Pagkatapos ay umalis si Dustin sa silid ng oras at umakyat sa kalangitan ng Immortal Endworld. Nasa langit ng Immortal Endworld si Dustin, na nakatayo sa himpapawid at unti-unting isinasama ang sarili sa langit at lupa. Siya ay naging isa sa kalikasan. Umaangkop sa mga galaw at batas ng lahat ng bagay sa paligid niya. Kahit na dumaraan ang ibang mandirigma,
Hindi nila siya nakikita o nararamdaman. Unti-unti, malinaw na naramdaman ni Dustin ang lahat sa Immortal End World sa pamamagitan ng kanyang isip. Nakikita niya ang lahat ng bagay sa mundo tulad ng pagbabasa ng texture ng kanyang mga palad. Maging ang langit, lupa, liwanag, mga bundok at ilog, mga tao, mga demonyong hayop, mga bulaklak, at mga puno sa lahat ng bagay ay napakalinaw sa kanyang pangunawa. Nang ay concentrate niya ang kanyang isip, naramdaman niya ang lahat sa loob ng lugar. Pagkatapos, lahat ng mga bagay na iyon ay nagkawatak-watek at bumalik sa pinakapangunahing mga batas na kanilang pinailalim. Sa huli, ang lahat ay nawala ang kasalukuyang anyo at naglaho. Ang naramdaman ni Dustin sa kanyang isipan ay ang hindi mabilang na divine ruling chains na nakaayos ng maayos. Lahat ng bagay sa mundo ay isang pagpapakita lamang ng ilang batas. Ang mga batas na ito ay binubuo ng mga utos at regulasyon. Bulong ni Dustin sa sarili. Naintindihan na niya ito. Ihip ng hangin. Pumikit si Dustin at kumanta. Bush. Bigla na lang. Ang kabuuan ng Immortal End Continent ay nagsimulang lumunin ng malakas na hangin. Dumadagandong ang mga bagyo at nagngangalit na inanad ang buong lupain. Ang hindi mabilang na nagtataas ang mga puno ay sunod-sunod na pinahaba. Uulan para bumagsak. Muling sambit ni Dustin. Splash! Biglang natipon ang maitim na ulap sa himpapawid, na nagresulta sa dagandong ng kulog at pagkislap ng kidlat. Pagkatapos ay bumuhos ang malakas na ulan ng walang tigil na para bang ang langit ang dulong linya ng isang napakalaking talon. Sa kanyang nangingibabaw na kapangyarihan, itinuro ni Dustin ang iba't ibang natural na phenomena na mangyari sa Immortal End Continent. Ang nyebe, granizo, at hamog ay salit-salit na napuno sa buong kontinente. Maging ang araw, gabi, at ang apat na panahon ay dumarating at pumasa sa salit-salit. Lahat ng buhay na nilalang sa Immortal End Continent. Nang mapansin ito, ay natulala sa kanilang mga paa. Ang ganitong kakaibang natural na kababalaghan ay hindi pa nakararami sa lupaing ito. Ang iba't ibang natural na phenomena ay nangyari ng magkasama sa loob ng maikling panahon, na nakakatakot sa maraming nilalang na naninirahan sa Immortal End World. Oh my God! Anong nangyayari? Yung mga kakaibang natural na senyales. Ibig sabihin ba nito ay may malaking mangyayari sa Immortal End World? Ito ba ay isang magandang tanda o isang masamang isa? Ang ginawa ni Dustin ay talagang nagdulot ng kaguluhan sa mga nilalang ng Immortal End World. Ang ganitong kakaibang kababalaghan ay talagang nakakatakot dahil walang nakakita o nakarinig ng ganoong kadalas na nangyayari sa loob lamang ng ilang oras. Lahat ay nataranta at natakot. Si Kevin at ang sundalo ay lubos na nagulat din. Na-curious sila na malaman kung bakit nangyayari ang kakaibang phenomenon sa Immortal End World. Nagmamadaling nagpadala si Dustin ng mensahe sa kanila sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan, na nagpapaginhawa sa kanila na maging komportable sa biglaang hindi pangkaraniwang mga pangyayari. Dustin, ngayon ka lang ba nagdulot ng kaguluhan? Ikaw yun, di ba? Parehong nagulat at nabigla si Kevin at ang sundalo na pinatunayan ng kanilang mga tanong. Ang kakayahan ni Dustin na baguhin ang mga natural na elemento ay tiyak na nagpasindek sa dalawa. Hindi nila inaasahan ang ganoong kakayahan. Baka isipin na si Dustin ang nagtataglay nito. Yes, it was me. Sagot ni Dustin nang maramdaman niya ang pagtataka nilang mga tingin. Lahat tama. Nagpalitan ng tingin si Kevin at ang sundalo. Nakita ang kawalan ng kakayahan sa mga mata ng isa't isa. Pareho nilang naunawaan na ngayon ay naabot na ni Dustin ang mahusay na taas sa martial arts. At para doon, kailangan nilang magbigay galang sa binata. Walang alinlangan. Sila ay tuwang-tuwa at hinalinhan para sa pagpapabuti ni Dustin. Ang pagkakaroon ng isang batang henyo sa martial arts bilang kanilang kaalyado ay isang pagpapala sa buong lupain ng Immortal End World. Kung mas malakas si Dustin, mas malamang nababangon ang Immortal End World na maging isang malakas na lupain sa lahat ng mga kontinente. Kaya, hindi na nakaramdam ng pag-aalala si Kevin at ang sundalo matapos marinig ang paliwanag ni Dustin. Noong nakaraan, maaari ko lamang maapektuhan ang kalikasan sa isang maliit na lawak. Ngunit ngayon,
Maaari ko na talagang mag-impluwensya at kontrolin ang lahat ng mga natural na elemento. Dustin murmured sa kanyang sarili. Pakiramdam lubos na nasisiyahan. Matapos maabot ang Immortal Saint Realm, nagkaroon siya ng malaking pag-unlad sa kanyang kakayahan na makabisado ang mga enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Ngunit naisip niyang hindi pa rin ito sapat. Kaya, umupo siya sa himpapawid at nagsimulang maunawaan ang mga batas ng kaayusan sa Immortal Endworld. Ginawa niya ito sa buong tagal ng sumunod na buwan. Sa buong oras na iyon, si Dustin ay nakaupo nang hindi gumagalaw sa hangin. Tulad ng isang matandang monghe sa malalim na pagmumuni-muni. Unti-unti, isang malaking bilang ng napakalaking divine ruling chains ang bumaba mula sa langit at umikot sa paligid niya na parang buhawi. Sa huli, nalunod si Dustin sa dagat ng hindi mabilang na nagniningning na divine ruling chains. Tulad ng isang nakasisilaw na higanteng kako ng liwanag. Sabay-sabay nilang kinubkob siya. Nagpatuloy itong ganito sa buong 2 buwan. Bush! Maraming divine ruling chains ang patuloy na sumugod sa katawan ni Dustin at naabsorb sa isang iglap. Nang maabsorb na silang lahat, sa wakas ay iminulat ni Dustin ang kanyang mga mata. Matagumpay niyang naintindihan ang mga batas ng kaayusan sa Immortal Endworld. Na nakakuha ng malalim at lubusang kaalaman tungkol sa mga ito. Tumayo si Dustin at iniunat ang kanyang mga paa na halos manhid na pagkatapos ng ilang buwang pag-upo. Ikinumpas niya ang kanyang kamay patungo sa kontinente sa ibaba. Bigla na lang, daan-daang malalaking bundok ang naanod sa himpapawid na para bang mga malalaking saranggola na nilalaro ng isang bata. Muli namang ikinaway ni Dustin ang kanyang kamay. At bumagsak ang lahat ng bundok sa orihinal na itinayo nito. Pagkatapos, habang itinoon niya ang kanyang tingin sa isang malawak at walang hangganang lupain ng disyerto, muli niyang ibinaba ang kanyang kamay. Boom! Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw at napuno ang kapaligiran. Ang disyerto ay nagsimulang lumaki. At maraming bundok ang lumitaw mula sa ilalim ng lupa. Parang natutulog na mga dragon sa wakas ay nagising at nadulas sa lupa. Sa wakas, ang mga bundok na iyon ay tumigil sa paglaki at nakahiga pa rin sa disyerto na para bang sila ay itinayo sa lupaing iyon. Tinawayan ulit ni Dustin ang kamay. Biglang nagtipon ang espiritual na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa patungo sa direksyon ng disyerto. Bumagsak ang mga ambon mula sa kalangitan, na naging sanhi ng pagbuo ng kahalumigmigan sa mga puno at damo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang disyerto ay naging isang oasis na puno ng espiritual na enerhiya, kung saan nabuhay ang mga malalagang damo at matatayog na puno. Sa ilang alon lang ng mga kamay ni Dustin, nagawa niyang gumawa ng matinding pagbabago sa lupa sa ilalim niya. Ginawa niyang oasis ang isang disyerto. 1/3. Sumili ang ngiti sa mukha ni Dustin dahil sa kasiyahan. Kung mas mataas ang aking cultivation base, mas malalim ang aking pag-unawa sa mga batas ng kaayusan. At mas maraming enerhiya ng kalikasan ang maaari kong master. Sabi ni Dustin sa kanyang sarili na may pananabik. Sa sandaling ito, isang tunog ang biglang pumasok sa kanyang tenga. Muntik nang nalinas si Dustin. Ang masamang aura sa katawan ni Clint. Handa na siyang ganap na tanggalin ang kontrol ng ninuno ng demonyo. Isang mensahe mula sa Supreme Holy Tree ang ipinadala kay Dustin. Talaga, wow! Ang galing! Sa sobrang kagalakan, nagmamadaling humakbang palalim si Dustin sa langit at pumasok sa sinaunang lungsod. Sa kanyang pagdating, nakita niya ang pinakamataas na banal na puno. Ang banal na dilaw na puno. At ang kawal na pawang nakatayo sa ibabaw ng pader ng lungsod. Napatingin silang lahat sa malayo. Kung nasaan ang puno ng demonyo. Parehong ang pinakamataas na banal na puno at ang banal na dilaw na puno ay lumiit sa laki ng isang tao sa puntong iyon. Anong nangyayari dito? Tanong kaagad ni Dustin nang marating niya ang tuktok ng pader ng lungsod. Gumamit ang ninuno ng demonyo ng isang lihim na pamamaraan para mag-embed ng isang malakas na spell ng paghihigpit sa espiritual na kahulugan sa katawan ni Clint. Makokontrol ng ninuno ng demonyo si Clint gamit ang spell na ito. Kung gusto ni Clint na alisin ang kontrol ng ninuno ng demonyo, ang spell ng paghihigpit sa espiritual na kahulugan ay dapat sirain.
Dapat nating ilabas ang lakas ng ating espiritual na mga kaluluwa ng sabay-sabay upang tulungan si Clint na basagin ang spell sa maikling panahon. Sa ganitong paraan, ang ninuno ng Diablo ay talagang walang pagkakataong lumaban at gumawa ng isang bagay. Ang kataas-taasang banal na puno ay nagpapaliwanag kay Dustin ang kasalukuyang sitwasyon ng detalyado. Gaano kakumpiyansa na gagana talaga ito? Tanong ni Dustin. Sinisigurado na totoo ang plano. Si Clint ay bihasa sa martial arts. Sa tulong namin. Sumagot ang kataas-taasang banal na puno matapos mag-isip sandali. Sige. Susuriin ko si Clint. Humanda kayong lahat. Ilalabas natin ang pinag-isang lakas ng ating mga espiritual na kaluluwa at ipapadala ito sa ball ni Clint. Dapat nating basagin ang spiritual sense restriction spell sa katawan ni Clint. Sa ilalim ng pamumuno ni Clint, ang kataas-taasang banal na puno ay nagtuturo na may mapang utos na tono. Pagkatapos, sa espiritual na kahulugan nito, tinubukan ng kataas-taasang banal na puno na makipag-ugnayan sa puno ng demonyong naaanod sa mabituing espasyo. Sandaling binalot ng katahimikan ang buong kapaligiran. Magsimula na tayo. Ang kataas-taasang banal na puno ay nag-utos sa isang malambot na boses. Kaagad, si Dustin, ang sundalo, ang pinakamataas na banal na puno, at ang banal na dilaw na puno ay naglabas ng lakas ng kanilang espiritual na mga kaluluwa sa parehong oras. Ang napakalaking enerhiya ay biglang sumugod patungo sa puno ng demonyo sa isang mahusay na momentum. Tulad ng apat na higanteng dragon. Ang mga pagbabago sa espiritual na kahulugan ay dumaloy sa mabituing kalangitan sa isang iglap. Bumubulusok na parang ilog. At pagkatapos ay lumipad sa napakalaking puno ng demonyo sa napakabilis na bilis. Sundan mo ako. Isang malakas na espiritual na enerhiya ng kaluluwa na umiiral sa loob ng puno na tumawag. Boom! Sa sandaling natapos ang mga salita. Ang espiritual na enerhiya ng kaluluwa na pumasok ay tumama sa gitna ng puno. Isang kahindek-hindek na mukha na naglalabas ng nakakatakot na masamang enerhiya. Nakaupo sa lugar na iyon. Noong una, nakapikit ang mga mata sa mukha na iyon. Ngunit sa sandaling ito, bigla itong nagmulat ng mga mata at sumambulat ang dalawang nakakatakot na sinag ng liwanag. Ano ba? Banal na baka? Ang espiritual na kaluluwa ay nagising. Imposible naman. Tinatakan ko ito at nasa ganoong estado ito ng napakatagal. Paano ito nagising? Hindi ito makapaniwala sa mga mata nito. Ang masamang mukha na ito ay ang spiritual sense blockade ni Devil Ancestor Bale, na nakatago sa Diabolic Tree. Katumbas ito ng extension ng kalooban ni Devil Ancestor Bale. Ikaw, basura, ikinulong mo ako at pinino ako sa sarili mong orihinal na masamang puno habang ako ay walang malay. Pumunta ka sa likod ko para sa iyong kalamangan. Maghihiganti ako sooner or later. Bamantong hininga ang espiritual na kaluluwa ng puno. Haha, sa tingin mo ba ay posible bang maghiganti sa akin? Ha, mangarap pa. Ganap kong hinarang ang iyong espiritual na kaluluwa ng isang napakalakas na kasanayan. Kung nasa kalakasan ka pa, baka may natitira ka pang lakas para hamanin ako. Pero ngayon, nasa pinakamahina ka na at madali kitang maibabalik sa aking kontrol. Sa pagkakataong ito, ganap kong buburahin ang iyong espiritual na kaluluwa. This will turn you into my own evil tree forever. Tumawa ng malakas ang masamang mukha. No way. Umuungal sa galit ang orihinal na kamalayan ng puno. Boom! Ang kamalayan ng puno ay nagpagana ng isang pagsabog ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa para salakayin ang masamang mukha na iyon. Air! Biglang ibinuka ng masamang mukha ang bibig nito ng napakalawak. At walang katapusang dami ng madilim na lilam ng masamang enerhiya ang lumabas mula rito. Ang enerhiyang ito ay maaaring gawing iba't ibang itim na armas tulad ng saber, tibat, espada, halberds, letigo at kung ano-ano pa. At iyon nga ang nangyari. Ang mga itim na sandata ay lumipad sa lahat ng direksyon upang protektahan ang masamang mukha. Patayin. Sa sandaling iyon, ang espiritual na enerhiya ng kaluluwa ni Dustin, ang sundalo, ang pinakamataas na banal na puno,
At ang banal na dilaw na puno ay sumugod din patungo sa mukha. Magtutulungan sila at talunin ang mukha ng magkasabay. Mukhang may kaunti kang katulong. Pero hindi pa rin magiging madali para sa iyo na sirain ang pagharang ko sa iyong espiritual na kaluluwa. Umisi ang masamang mukha. Bush. Parami ng parami ang mga sandata na lumalabas sa masamang mukha na iyon at pinuputol ang espasyo sa paligid nito. Sa sandaling iyon, ang 5 patak ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa ay naging 5 higanteng dragon na may mga hubad ng ngipin at kuko. At nagsimulang salakayin ang masamang mukha ng baliw. Ang labanan ay kakilay-kilabot. Ang marahas na pagsabog ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa ay sumabog mula rito. At tila isang bulkan ang patuloy na sumasabog doon. Damn it, napakalakas talaga nitong spiritual sense blockade na ginawa ni Devil Ancestor Bale. Sabi ni Dustin sa galit na tono. Bush. Inilabas niya ang kanyang supreme spiritual pot. At sumugod ito patungo sa puno ng puno. Tumama sa kwadradong mukha. Boom! Bago ito tamaan, ang Supreme Spiritual Pot ay lumaki ng walang hanggan ng maraming beses at naging isang bundok na laki ng palayok. Ang makapangyarihang gas. Hindi ako makapaniwala na hinalo ng brat ang palayok na may ganitong napakaraming makapangyarihang gas. Gulat na gulat ang masamang mukha. Bilang ninuno ng sekta, pamilyar si Devil Ancestor Bale sa lahat ng uri ng bihirang kayamanan na makukuha sa mundo at makikilala ang mga ito sa isang sulyap. Ang pag-atake ng Supreme Spiritual Pot ay nagpapataas ng presyon ng ilang beses sa masamang mukha na iyon. Splash! Bago dumating ang susunod na pag-atake, pumalaw din ang espiritual na puno sa soul sea ng Dustin. Pumalsik ang mga berdeng dahon at makakapal na sanga patungo sa mabituing kalangitan at sumugod sa puno ng puno. Ang mga sanga, na tila matutulis na palaso, ay sumugod sa masamang mukha. Ano? Ang espiritual na puno. Ibig kong sabihin ito ay talagang isang espiritual na puno. Ang isang espiritual na puno ay talagang lumitaw sa universo na ito. Shock ay nakasulat sa buong masamang mukha ngayon. Ang puno ay napakabihirang kung kaya't sinakal pa nito ang Devil Ancestor Bale. Espiritual na puno. Hindi lamang siya. Ang banal na dilaw na puno. Ang puno ng demonyo. At ang kawal mismo ay lahat ay nabigla sa eksena. Nagtataka silang tumingin sa mga berdeng dahon at makakapal na sanga. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang kataas-taasang banal na puno ay hindi na nagulat pagkatapos ng lahat dahil nakita nito ang espiritual na puno ni Dustin noon. Ito ay malawak na kilala na ang espiritual na puno ay isang maalamat na kayamanan. Bawat nagsasaka sa mundo, maging ang mga ninuno ng sekta, ay hinahangad ito. Sa kanilang napakalaking sorpresa, nakakakita sila ngayon ng isang espiritual na puno na may sariling mga mata kay Dustin. Ang swerteng aso, medyo naiinggit ang mga nanonood. Gayunpaman, hindi sila na sidetrack nito. Kung tutuusin, mataas ang tingin nila kay Dustin at naniwala sa kanya. Gusto ko ang espiritual na punong ito. Haha! Napakaganda kung malilinang ko rin ang espiritual na punong ito sa sarili kong orihinal na masamang puno. Tawa ng tawa ang masamang mukha. Masyado kang mag-isip at magsalita. Bumisi si Dustin. Boom! Muli niyang pinakawalan ang Supreme Spiritual Pot. Splash! Kasabay nito, ang espiritual na puno ay nag-unat ng higit pang mga dahon at mga ugat. Na naging maraming mga palaso. Na mabilis na pumutok sa masamang mukha tulad ng isang pulutong ng mga balang. Ang kapangyarihan ng espiritual na puno at ang makapangyarihang gas ay talagang nabubuhay hanggang sa mga reputasyon nito. Malamig na sabi ng masamang mukha. Ang Supreme Spiritual Pot at ang Spiritual Tree ay idinisenyo upang sugpuin ang espiritual na enerhiya ng kaluluwa. Na naglalagay ng napakalaking presyon sa masamang mukha. Ang espiritual na puno sa partikular ay nagbibigay ng nakakatakot na dami ng nagpapadalisay na enerhiya. At ang espiritual na enerhiya ng kaluluwa ng masamang mukha ay patuloy na dinadalisay sa isang bagay na magagamit ng puno. Nangangahulugan din ito na ang lakas ng masamang mukha ay unti-unting nauubos. Patayin. Ang pinakamataas na banal na puno. Ang banal na dilaw na puno. Ang demonyong puno.
At ang kawal ay sumugod at naglunsad ng panibagong pag-atake sa masamang mukha. Sa sandaling ito, the third demonic world of the evil abyss world. Sa pinakailaliman ng planeta, isang malaking itim na diabolic na palasyo ang lumitaw mula sa kawalan. Ang maladyosong palasyong ito ay kung saan nagsasanay si Devil Ancestor Bale sa pag-iisa. Sa loob ng palasyo, si Devil Ancestor Bale ay nakaupo sa pagninilay at hindi gumagalaw. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at dalawang sinag ng nakakatakot na itim na liwanag ang bumungad. Malinaw na nakikita niya ang nangyayari sa Immortal End World. Kung magpapatuloy ang laban, natatakot ako na ang aking orihinal na masamang puno ay mawawala sa aking kontrol. Ngunit hindi ko kayang ihinto ang aking pagtatanim at lumabas ngayon. Kung hindi, ang lahat ng aking nakaraang pagsisikap ay masasayang. Bulong ni Devil Ancestor Bale sa sarili. Taglit siyang nag-isip, at may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Isang maitim na figure ang lumabas mula sa kanyang ulo. Ang madilim na figure na ito ay ang kanyang espiritual na avatar. At ito ay kinuha ang kanyang anyo. Bagaman ito ay isang espiritual na avatar lamang. Ito ay sapat na malakas. Madali nitong papatayin ang isang dakilang pinuno ng Third Demonic World. Nabatid na ang Devil Ancestor Bale ay isang sekta na ninuno sa pinakamataas na antas sa sansinukob na ito. Ang kanyang espiritual na avatar ay hindi isang ordinaryong avatar. Bush! Ang espiritual na avatar ay lumipad kaagad. Makalipas ang ilang sandali, tumakbo siya palabas ng Evil Abyss World at nagtungo sa Immortal End World sa napakabilis na bilis. Sa Immortal End World, ang puno ng demonyo ay lumulutang sa langit. Nako, hindi. Papunta na rito ang espiritual na avatar ni Devil Ancestor Bale. Bulalas ng masamang puno. Nang marinig ito, si Dustin, ang kataas-taasang banal na puno. Ang banal na dilaw na puno at ang sundalo ay agad na naging hindi mapakali. Napakalakas ng Devil Ancestor Bale. Maging ang kanyang espiritual na avatar ay mahirap pakitunguhan. Naisip nila, na nakasimangot sa kanilang sarili. Lalabanan ko siya. Alok ni Dustin. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Bush! Ang espiritual na puno ay mabilis at ganap na sumugod palabas ng Dustin Soul Sea at lumipad papunta sa masamang puno. Hindi nagtagal. Naabot na nito ang mukha ng demonyo sa loob ng masamang puno. Dumating ang mga palaso sa mukha ng Diablo habang ang espiritual na puno ay naglabas ng nakakatakot na enerhiya nito upang pinuhin ito. Umaatungal ang mukha ng demonyo. Nalilito sa pangalawa. Ibinuko nito ang malaking bibig at naglabas ng hindi mabilang na itim na sandata para labanan ang mga pag-atake. Nararamdaman nito na ang espiritual na puno ay isang panganib dito. Ang espiritual na puno ay ang likas na kaaway ng anumang uri ng enerhiya na may kaugnayan sa espiritual na kaluluwa. Ang mukha ng demonyo ay isang espiritual na paghihigpit sa pakiramdam na itinanim ni Devil Ancestor Bale sa loob ng masamang puno. Talaga, ito ay isang uri ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa. Halika na, nakita ni Dustin at ng kanyang mga kasama na ang mukha ng demonyo ay natatakot sa espiritual na puno. Kaya't sinamantala nila ang pagkakataong ito upang salakayin ang mukha ng demonyo ng buong lakas. Sa pagharap sa kanilang espiritual na pag-atake, ang mukha ng Diablo ay unti-unting humina. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga dahon at ugat ng espiritual na puno ay tumama sa mukha ng Diablo ng walang awa. Pagkatapos ang espiritual na puno ay nagpakawala ng lakas nito na sapat na malakas upang bitag ang mukha ng demonyo. Nagpupumilit na palayain ang mukha ng demonyo ngunit hindi ito makaalis. Ang espiritual na puno ay patuloy na naglalabas ng napakalaking kapangyarihan nito sa pagdadalisay upang higit itong pinuhin. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mukha ng demonyo ay tuluyang tumigil sa paglalaban. Maya-maya pa, unti-unting naglaho ang mukha ng demonyong itinanam sa masamang puno. Haha! Clean! Sa wakas libre ka na! Ang kataas-taasang banal na puno ay nagalak. Ang mukha ng demonyo ay isang paghihigpit sa espiritual na pakiramdam na inilagay ni Devil Ancestor Bale sa masamang puno. Ngayong wala na ito, hindi na makokontrol ni Devil Ancestor Bale ang masamang puno. Tama, malaya na ako sa wakas. Tawa ng tawa ang masamang puno.
Niyanig ng tawa nito ang mabituing langit. Kapag ito ay kinokontrol, nawala ang lahat ng mga alaala nito sa proseso. Ngayong hindi na ito nasa ilalim ng kontrol ni Devil Ancestor Bale. Nabawi na nito ang lahat ng alaala nito pati na rin ang kalayaan nito. Hindi mailarawan ng mga salita kung gaano ito kasaya. Sa himpapawid, ang madilim na masamang puno ay nagsimulang nanginginig ng marahas. Pinukaw ang mga hangin na umaalulong. Ang walang katapusang itim na masamang aura ay dumaloy mula sa puno at unti-unting naglaho sa kalangitan. Ilang sandali pa, nagsimulang magbago ang kulay ng itim na puno. Clint's driving the evil aura out of his body. Paliwanag ng Supreme Holy Tree kay Dustin. Pagkaraan ng ilang sandali, ang itim na puno ay naging isang malaking magic tree na nababalot ng lilang liwanag. Ang magic tree ay parang gawa sa purple jade. Ang mga mapalad na ulap ay umaaligid sa paligid nito. Ito ay mukhang dalisay at banal. Napakalaking magic tree. Bulalas ng sundalo sa pagkamangha. Ang mga magic tree ay medyo bihira. Ang mga ito ay itinuturing na mga kayamanan na ang karamihan sa mga magsasaka ay maaari lamang managinip na tumakbo sa isa. Ngunit ngayon ay may 3 magic tree sa harap ng kanilang mga mata. Tinitigan ng sundalo ang mga puno na may nakasulat na di paniniwala sa buong mukha niya. Ang purple magic tree ay lumiit at naglakad papunta kay Dustin at sa kanyang mga kasama na may 2 makakapal na ugat na nagliliyab. Clean. Ang sarap maging malaya. Ha? Nakangiting tanong ng Supreme Holy Tree sa purple tree. Bakit ka nagtatanong? Tumugon ang purple magic tree. Salamat, human boy. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng spiritual tree. Sabi ng purple magic tree. Na nakatingin kay Dustin. Ang espiritual na puno ay kinuha ang karamihan ng kredito para sa pagsira sa mukha ng Diablo. Sa pamamagitan nito, ipinakilala ng Supreme Holy Tree ang purple magic tree kay Dustin. Ito pala ang lilang puno ay tinawag na banal na lilang puno. Ito ay nireranggo sa ika-7 kabilang sa 12 magic tree. Noong nakaraan, nagtanong na si Dustin tungkol sa pinagmulan tungkol sa 12 puno ng mahika. Bagamat hindi gaanong sinabi sa kanya ng kataas-taasang banal na puno. Mayroon pa ring kaalaman si Dustin tungkol sa 12 puno ng mahika. Ang 12 puno ng mahika ay hindi nagmula sa sansinukob na ito. Ilang panahon na ang nakalipas. Dinala sila rito ng labag sa kanilang kalooban. Ang misteryosong malakas na magsasaka na nagdala sa kanila dito ay ang master na may-ari ng kuweba sa loob ng palayok sa Prime Martial World. Tina Cory at Feren ay kanyang mga lingkod. Tingnan mo, nawawala ang butas sa simboryo. Bulalas ng sundalo sa tuwa. Oo naman. Ang malaking puwang na lumulutang ay dahan-daang lumaki at lumiit. Narinig ito ni Kevin at nagpa siya na sumama sa kanila. Haha, ang galing. Mawawala na rin sa wakas ang butas sa simboryo. Napasimangot si Kevin habang nakatitig sa siwang ng espasyo. Sa sandaling iyon, isang napakatinding madilim na masamang aura ang bumulwak mula sa bitek. Ito ay hindi maganda. Darating na ang espiritual na avatar ni Devil Ancestor Bale. Kailangan nating gumawa ng isang bagay upang matigil ito. Gulat na sigaw ng banal na lilang puno. Pamilyar na pamilyar ito sa aura ni Devil Ancestor Bale kaya agad nitong nakilala ang kanyang avatar. Ikaw Evil Tree. How dare you turn on me? Soon, you're going to suffer the consequences of your actions. Isang maringal na boses ang nagmula sa space track. Pagkatapos ay lumitaw ang isang madilim na figure mula sa kailaliman ng bitek. Ito ang espiritual na avatar ni Devil Ancestor Bale. Dahil ang simboryo ay abala sa pag-aayos ng sarili nito. Ang butas ay napuno ng banal na batas. Ang presensya ng banal na batas ay humahadlang sa paggalaw ng espiritual na avatar ng Devil Ancestor, hindi ito nakagalaw ng mabilis hanggat gusto nito. Damn it, you son of a bitch. I bet you had to resort to dirty ways just to gain control over me. Hindi man lang ako nakabawi sa'yo niyan. Ngayon pinagbibintangan mo akong pinagtaksilan ka. Nakakatawa. Naririnig mo ba ang sarili mo? Ang banal na puno ng lilang ay kitang-kitang nagalit habang tinatitigan nito ang espiritual na avatar ni Devil Ancestor Bale. Ang banal na puno ng ube ay sumugod sa napakabilis na bilis.
Hindi nagtagal at naabot nito ang puwang sa espasyo. Pumunta ka sa impyerno. Demonyo ka. Sa pagsiklab. Ang banal na lilang puno ay sumugod sa espiritual na avatar ni Devil Ancestor Bale. Ang makapal na mga sanga nito ay naging malalaking lilang dragon na malakas na umungol. Daan-daan at libo-libong mga purple na dragon ang nakapalibot sa espiritual na avatar ni Devil Ancestor Bale. Lahat ay handang umatake. Wow! Napakagaling niya. Nagulat si Dustin. Ang pagganap ng banal na lilang puno ay medyo kahanga-hanga. Bilang tugon, ang espiritual na avatar ng Devil Ancestor Bale ay patuloy na umatras. Siyempre mabangis si Clint. Mas malakas siya sa mga Devil Grand Leaders na iyon. Kami ng 11 kong kapatid ay may mga merito at siguradong magaling umatake si Clint. Pero mahina pa rin siya. Siguradong magiging mas makapangyarihan siya kapag ganap na siyang gumaling. Nakita ko, tumanggaw si Dustin. Tila ang bawat magic tree ay may kanya-kanyang pakinabang. Ang pinakamataas na banal na puno ay napakahirap. Ang banal na dilaw na puno ay maaaring sumipsip at samantalahin ang mga batas sa mundo. Ang banal na puno ng lila ay mahusay sa pag-atake sa mga kaaway. Swish! Isang mahaba at itim na machete ang na-material sa kamay ng spiritual avatar ni Devil Ancestor Bale. Habang mahigpit na hawak ng avatar ang sandata. Isang maitim na talam na aura ang kumislap at gumalaw na may tunog. Bagamat isa lamang itong espiritual na avatar. Ang lakas nito sa pakikipaglaban ay lubhang kakilakilabot. Boom! Tasiwang ng kalawakan. Ang banal na lilang puno ay nakipag-away sa espiritual na avatar. Ano pang hinihintay mo? Sabay na tayo. Sumigaw ang kataas-taasang banal na puno. Nagmamadali patungo sa avatar. Bagamat ang una ay hindi kasing husay sa pakikipaglaban gaya ng banal na puno ng ube. Ang kakayahan nito sa pagtatanggol ay napakalakas. Kumpiyansa itong sumugod patungo sa itim na machete ng avatar. Kumakapit, kumakapit, kumakapit. Isang makapal na aura ng talam ang bumasag sa kataas-taasang banal na puno. Na nagdulot ng malulutong na tunog ng metal na tila ba nabangga ito sa isang sandatang bakal. Ang kataas-taasang banal na puno ay hindi nasaktan. Walang pinsalang natamo dito. Kaya naman, kinuha ang karamihan sa mga suntok para sa banal na puno ng lila. Parehong nagulat at natuwa si Dustin nang makita ito. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kataas-taasang banal na puno na nakipag-away. At sa totoo lang, hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ito. Noong panahong iyon, sumama sa kanila ang banal na dilaw na puno laban sa espiritual na avatar ni Devil Ancestor Bale. Ang Divine Ruling Chains ay nahulog mula sa langit at nagpaulan sa espiritual na avatar na parang mga talon. Ang bawat kadena ay napakatindi na madali nitong masira ang espasyo sa isang iglap. Ang mga Divine Ruling Chain na ito ay mga tiyak na pagpapakita ng kapangyarihan ng batas. Kung mas malakas ang kapangyarihan ng batas na pinagkadalubhasaan ng isang tao, mas maimpluwensyahan ang Divine Ruling Chains na pinakawalan niya. Mayroon itong napakalakas na kapangyarihan sa batas. Hindi mapigil ang mapasigaw ni Dustin. Ang tatlong magic tree ay may kanya-kanyang merito. Ang bawat isa sa kanila ay mas malakas pa sa isang dakilang pinuno ng Evil Abyss World. Nakakamangha ang mga magic tree na ito. Hindi ko ine-expect na ganoon pala sila ka-Jose. Bulalas ni Kevin at ng sundalo na nanlalaki ang mga mata at nakanganga ang mga bibig. Tumanggo si Dustin bilang pagsang-ayon. Kinikilala na ang mga punong iyon ay talagang nangangako. Hindi ako makapaniwala na napakalakas ng mga magic tree na ito. Sa pagharap sa mga pag-atake ng tatlong magic tree, ang espiritual na avatar ni Devil Ancestor Bale ay hindi makalamang. Sa pinagsama-samang pag-atake ng tatlong iyon, malinaw na dahado ang avatar. Nang makita ito ni Dustin ay sumugod ito. Mariin niyang ikinuyom ang kamao habang umaarangkada. Enerhiya ng kalikasan. Inuutusan kita. Tigaw ni Dustin. Biglang umalangaw-ngaw ang malalakas na tunog sa buong Immortal End World na parang isang napakalaking busina ang hinaypa ng isang higanti. Ang walang katapusang enerhiya ng kalikasan ay lumipad patungo kay Dustin at tumago sa kanyang kamao. Bush!
Parami ng parami ang nakikitang enerhiyang natipon sa kamao ni Dustin na para bang ito ay isang black hole. Kasabay nito, ang mga kedena ay nahulog mula sa langit at binalot din ang kanyang kamao. Boom! Dahan-dahang iniunat ni Dustin ang nakahawak niyang kamay. Sa isang iglap, nagkaroon ito ng matinding pakikipag-ugnayan sa espiritual na avatar. Naglalaman ito ng napakalawak at nakakatakot na enerhiya na maaaring sumire sa anumang bagay. Nakakamangha. I can feel great power inside my fist. Bulalas ni Dustin. Maliwanag na natuwa sa kanyang bagong kakayahan. Hindi niya ginamit ang enerhiya ng kalikasan habang ang mukha ng Diablo na nakatanim sa banal na lilang puno dahil ito ay isang labanan ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa. Ngunit ngayon, nagkaroon siya ng pagkakataon na samantalahin ang kapangyarihan ng kalikasan. Natulala sa pagpapakita ng kapangyarihan ni Dustin. Uminto sandali ang espiritual na avatar. What? Dustin? I can't believe you can borrow so much energy from the world. Ang espiritual na avatar ni Devil Ancestor Bale ay bumulala sa lubos na pagkagulat. Bahagya siyang nataranta, at hindi makapag-concentrate ng isang minuto. Ang dami ng enerhiya ng kalikasan na maaaring gamitin ng isang pinuno ng mundo ay nakasalalay sa kanyang lakas. Higit pa sa inaasahan ng espiritual na avatar ni Devil Ancestor Bale na maaaring gamitin at utos ni Dustin ang napakalaking enerhiya sa Immortal End World. Tinamantala ni Dustin ang sandali habang ang avatar ay natulala. Ang kanyang kumikinang na kamao na nagdadala ng napakalaking kapangyarihan ay bumaril sa espiritual na avatar sa isang tibok ng puso. Ang espiritual na avatar ni Devil Ancestor Bale ay napuspos ng napakalaking enerhiya. Mamatay. Napaungol ang banal na puno ng lila. Ipinakita sa tono nito kung gaano ito kasuklam sa Devil Ancestor Bale. Nang mapansin na ang espiritual na avatar ng huli ay abala sa paghawak kay Dustin. Tumugod ito sa avatar. Naglabas ito ng maraming purple na dragon na bumabalot sa avatar. Hindi na makatagal ang espiritual na avatar ni Devil Ancestor Bale. Habang humihigpit ang matinding pressure ng mga purple dragon. Tuluyan na siyang nabugbog. Stupid tree. You can't escape from me. I will make you my original evil tree again. Kayong lahat na puno. Hintayin mo lang ako. You will be all under my control. And you, Dustin, you murdered the grand leaders ng ating mundo. Personal kong kukunin ang iyong espiritual na kaluluwa at itatago ito sa masamang bato upang pahirapan ka magpakailanman. Ang espiritual na avatar ni Devil Ancestor Bale ay mahigpit na nagmura bago naglaho sa hangin. Samantala, umalis sa space hole si Dustin at ang tatlong magic tree pagkatapos ng laban. At makalipas ang ilang sandali, nawala na rin ang puwang. Naayos na ang selyo. Nakahinga ng maluwag sina Dustin, Kevin, at ang sundalo ng Immortal End World. Sa pagkakaayos ng seal, nangangahulugan ito na ang Immortal End World ay nakakuha ng isa pang kalasag. At isa pang layer ng proteksyon. Kung gusto ng mga alien na kaaway na salakayin ang Immortal End World, kailangan muna nilang sirain ang Symborio. Totoo, maraming teleportation array sa sinaunang lungsod ang maaaring maglipat ng mga nilalang sa loob at labas ng Immortal End World. Gayunpaman, ang mga array na ito ay magsasara kapag ang mga kaaway ay papalapit na. Dustin, napansin ko na medyo magaling ka sa mga batas. Bibigyan kita ng ilang essence bilang regalo. Makakatulong ito sa iyo na mas maunawaan ang mga batas sa pagitan ng langit at lupa. Sabi ng banal na dilaw na puno kay Dustin. Ang banal na dilaw na puno ay iba sa pinakamataas na banal na puno. Dahil ang una ay ang rasyonal, mahinahon, at nakolektang uri. Mahigit 10 patak ng likidong kumikinang na lumabas mula sa katawan ng banal na dilaw na puno at lumutang sa harap ni Dustin. Wow! This is too much, sir. Nahihiyang pahayag ni Dustin sa pagtataka. Alam niya na ang esensya ng puno ay napakahalaga sa mga magic tree. Ang bawat patak ay naglalaman ng kakanyahan ng buhay nito. Ang banal na dilaw na puno ay kailangang magtanim ng mahabang panahon upang mabawi ang kanyang nawalang vital energy. Sa sandaling ibinigay niya ang esensya kay Dustin bilang regalo. Kunin mo na.
Ang Devil Ancestor Bale na iyon ay malapit ng salakayin ang Immortal End World. Ikaw ang pinuno ng mundong ito. At dapat kang maging handa. Kung maaari kang magmadali sa pagpapahusay ng iyong lakas, maaari kang gumamit mas maraming enerhiya sa kalikasan upang mahawakan ang Devil Ancestor Bale. Ang sabi ng banal na dilaw na puno, na tila isang mahusay na tagapayo. Well, sir, kung sasabihin mo, nagulat si Dustin sa sinabi ng banal na dilaw na puno. Dahil alam ng huli na may katuturan ang sinabi nito. Kinuha ng huli ang regalo nito. Tama siya. Dapat kong subukan ang aking makakaya upang maging mas maaasahan. Sa ganoong paraan, makakagamit ako ng mas maraming enerhiya sa kalikasan. Sa ganoong paraan, baka makalaban ko pa si Devil Ancestor Bale. Naisip ni Dustin sa sarili. Since Russell gave you some of his essence, I will provide you with mine too. Otherwise, you may call me a mean guy behind my back. Pagkatapos mong kunin, mas magiging substantial ang katawan mo. The Supreme Holy Tree muttered with isang buntong hininga. Isang dosenang patak ng green tree essence ang bumuhos mula sa katawan nito at lumutang sa harap ni Dustin. Maraming salamat, Ginoo. Nakangiting sabi ni Dustin bago kinuha ang tree essence. I haven't get my energy back yet. When I fully restore it, I will also give you some essence. It can make your vital energy even more formidable. Bigkas ng banal na puno ng lila. I appreciate your kindness, but you don't have to do that. You're too weak. You should focus on regaining your strength back. Agad na tanggi ni Dustin na medyo nahihiya sa pagbuhos ng mga regalo. Salamat sa iyong pag-aalala. Ngunit sana ay kunin mo ang aking kakanyahan. Tinulungan mo akong maalis ang ninunong demonyong iyon. May utang ako sa iyo. Binata, deserve mo ito. Piit ng banal na puno ng ube na may banayad ng ngiti. Takaibuturan ng Third Demonic World ng Evil Abyss World ay isang napakalaking demonyong palasyo na puno ng maitim na malisya na hawak nito. Hindi lang hindi ko inaasahang nawala ang orihinal na masamang puno ngunit ang aking espiritual na avatar ay nawasak din. Ang pagsasakatuparan ng mga katotohanang ito ay nagpadilim sa mukha ni Devil Ancestor Bale. Ngunit, ito ay isang kaaya-ayang sorpresa na may dalawa pang magic tree at isang espiritual na puno na matatagpuan sa Immortal End World. Kung pinuhin ko ang espiritual na puno, mapapabuti ko ang aking demonyong espiritual na kaluluwa at makakamit ang mahabang buhay. Kung makukuha ko ang aking mga kamay sa tatlong magic tree at isang espiritual na puno, pagbutihin ko pa, higit, parito. Nakuha ni Dustin ang banal na sandata ng ating mundo ang Diabolic Killing Needle. Kung makukuha ko ang sandata na iyon, well, balang araw, ako ang magiging may-ari ng Evil Abyss World. Habang nagsasalita sa sarili ni Devil Ancestor Bale, ang pananabik sa kanyang nakakatakot na mukha ay lalong nagliwanag. Maraming kayamanan ang makikita sa maliit na Immortal End World. Kahit na ang masasamang Ancestral Tree ay hindi na matagpuan pagkatapos na wasakin ang Immortal End World. Hindi mahalaga kung nasa akin ang tatlong Magic Tree, ang Spiritual Tree, at ang Diabolic Killing Needle. Ang kanilang halaga ay magiging mas mataas. Kung gayon, ang unang bagay na gagawin ko pagkatapos kong matapos ang aking paglilinang sa pag-iisa ay ang pagsira sa Immortal End World. Proclaimed ni Devil Ancestor Bale. Messenger. Biglang tumawag si Devil Ancestor Bale. Yes, sir. Isang masamang nilalang ang pumasok at lumapit kay Devil Ancestor Bale. Ano pong may paglilingkod ko? Makipag-ugnayan sa Heaven Shadow Race, sa North Netherworld, at sa Skeleton Race, sa kalahating taon. Magsasama-sama tayo ng hukbo at maghahanda na sirain ang Immortal End World. Pili ni Devil Ancestor Bale sa masamang nilalang. Kung pupunta ka roon ng personal, sir, tiyak na mawawasak mo ang Immortal End World ng mag-isa. Bakit kailangan nating makipagsanib puwersa sa mga mundong iyon? Kung ang puwersa ng ating Third Demonic World lang ang sumasakop sa Immortal End World, makakakuha tayo ng mas maraming benepisyo. Mungkahi ng masamang nilalang. Siya ang tiwala ni Devil Ancestor Bale. Nagbago ang Immortal End World.
Mas ligtas na hiramin ang kapangyarihan ng tatlong iba pang mundo. Kung tungkol sa mga benepisyo, maaari kong sirain ang mga ganitong mundo anumang oras. Ngunit hindi magandang ideya ang pagbubukod sa kanila sa simula. Tiwalang paliwanag ni Devil Ancestor Bale. Tama ka talaga, sir. Makikipag-ugnayan ako sa tatlong mundo ng sabay-sabay. Yumuko ang masamang nilalang na iyon at umalis. Tasandaling siya ay tunay na nawala. Si Devil Ancestor Bale ay nagpatuloy sa paglilinang sa pag-iisa. Sa Immortal End World. Kinuha ni Dustin ang inner space ng tripod at nagsimulang mag-cultivate sa pag-iisa. Bilang bahagi ng proseso ng kanyang paglilinang. Kinain muna ni Dustin ang punong esensya mula sa kataas-taasang banal na puno at muling naramdaman ang matinding pagtaas ng kanyang pisikal na kalidad. Hindi lang iyon. Ang kanyang pisikal na lakas ay lumakas din ng 12-dosenang beses. Pagkatapos noon, kinain ni Dustin ang tree essence mula sa Holy Yellow Tree. Tasandaling nilunok niya ito. Nagkaroon si Dustin ng kaliwanagan at pumasok sa isang malalim na antas ng pag-unawa sa batas ng kaayusan. Pagkalipas ng ilang sandali, ang Divine Ruling Chains ay nakapulupot sa buong katawan ni Dustin at nakabuo ng isang nakakabulag na maliwanag na cocoon. Ano? Parehong gulat na napatingin sa kanya sina Cory at Feren. Anong tinitingin-tingin ko dito? 2/3. Pangalawang beses na siyang gumawa ng cocoon ng mga batas na ganito. Malakas na ungol ni Feren. Bihira na ang sino mang makakagawa ng cocoon minsan. Tanging mga tunay na talento lang ang makakamit ang ganitong katayuan habang nasa proseso ng pag-unawa sa mga batas sa pagitan ng langit at lupa. Gayunpaman, ang paggawa nito sa pangalawang pagkakataon ay bihirang makita. Kayang-kaya ng mga masasabing super talent. This guy looks like he has exceptional talent. Bulalas ni Cory na may kumikinang na mga mata. Sa pagkakaalam ko, 9 na beses nang ginawa ng matandang tusok na iyon. Naabot niya ang isang kahanga-hangang antas sa kanyang pag-unawa sa kapangyarihan ng batas ng mundo pagkatapos ng 9 na beses ng pagkakunang. Kaya naman napakalakas niya. Paliwanag ni Feren. Nako, ang matandang bastos na iyon ay hindi nagpapakita sa loob ng maraming taon. Hinala ko patay na siya. Kung patay na talaga siya. Habang buhay na tayong manatili sa kakaibang universo na ito. Reklamo ni Cory. Damn it, baka bumalik mag-isa ang matandang bastard at iniwan kaming mabulok sa lugar na ito. Sabi ko na nga ba. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang bastos na iyon. Patakbo at padyak-padyak si Feren na parang hayop na nakakulong. Ang matandang bastard lang ang may lakas na magbukas ng long-distance space at time channel at ibalik tayo sa universo kung saan tayo nanggaling. Unless we find another creature that has low power comparable to the old asshole. Cory trailed off uncertainly. Baka sa mukha ni Feren ang pagtataka sa mga sinabi ni Cory. Sa tingin mo ba makakaabot ang lalaking ito sa kaparehong level ng ang kapangyarihan ng batas ng matandang jerk sa hinaharap? Kung ganoon, baka maasahan natin siya. Tila natuwa si Feren sa kaisipang iyon. Kumalma ng 9 na beses ang matandang bastard at 2 beses palang nakipagkupo sa ngayon. Kasama na ang isang ito. Imposibleng maabot ng lalaking ito ang level of low power ng matandang bastard na iyon. Tinanggihan ni Cory ang mungkahi na umiling. Pero may pag-asa pa rin. Sa panahong ito, nasaksihan ko ang lakas at cultivation base ng lalaking ito na patuloy na lumalaki. Napakabilis ng kanyang cultivation na matatawag siyang isang walang katulad na henyo. Dahil 2 beses siyang nagkakon. Siguro kaya niyang magkakon ng 3, 4, o mas maraming beses pa. I decide to spare no effort in training this block para mas mabilis pa siyang lumaki. Isang umaasang tingin ang sumilay sa mga mata ni Feren. Well, we might as well try. Palaging may sinag ng pag-asa. Napabuntong hininga si Cory at dahan-daang tumango. Sa loob ng silid ng oras, isang nakasisilaw na cocoon ang tahimik na lumutang sa himpapawid. Hindi nakikita ng sino man. Nakaupo si Dustin na naka-cross-legged sa loob ng cocoon. Tulad ng isang matandang monghe na nakaupo sa kawalan ng ulirat at tahimik na nauunawaan ang mga batas ng kaayusan. Ang maliit na Infinity Beast. Ang Divine Silkworm.
At si Brady ay nagsasanay din sa pag-iisa sa isa pang seksyon ng silid ng oras. Tila dahan-dahang gumapang ang oras sa loob ng silid ng oras. Tingid sa kanilang kaalaman na nasa pag-iisa. Isang pangyayaring napakalaki ang nangyayari sa sandaling iyon sa labas ng mundo sa mabituing kalangitan. Isang malaking grupo ng mga malupit na nilalang na may matinding pagkahilig sa kamatayan ay muli nang walang kahihiyang lumitaw sa universo. Sunod-sunod silang pumasok sa ilang mundo para magsagawa ng brutal na massacre. Saan man sila magpunta, sisirain nila ang lahat at lahat ng kanilang mga mata ay papatayin. Higit pa rito, pagkatapos patayin ng walang awa ng mga nilalang ang lahat ng nakikita nila, kukunin ang mga katawan at wala silang iiwan. Sa mabituing kalangitan, maraming mga master mula sa iba't ibang mundo ang nagsimulang lumaban. Gayunpaman, ang mga nilalang ay may nakakatakot na lakas. Karamihan sa mga amo na nagtangkang lumaban sa kanila ay tinapakan at sa halip ay pinatay. Karamihan sa mga nilalang sa sansinukob na ito ay natakot. Ang kanilang mga mukha ay mapuputla at ang kanilang mga katawan ay manganginig kapag sila ay nagsasalita tungkol sa mga walang awa na nilalang na ito sa pananahimik na mga bulong. Ang kaliwat ka ng pagkamatay ay naging dahilan upang simulan ng lahat ng mundo at malalaking angkan ang kanilang investigasyon para sa pinagmula ng grupong ito ng malupit na mga nilalang ng sabay-sabay. Sa wakas, nakahanap ang ilang matandang master ng mga pahiwatig na nakatago sa loob ng mga sinaunang aklat. Posible bang naulit na naman ang bangkay ng sinaunang panahon? Matapos nilang basahin ang 1 tonelada ng mga sinaunang libro, ang mga matandang master ay labis na natakot na hindi nila napigilan ang kanilang mga katawan na manginig sa buong katawan at ang kanilang mga mukha ay namutla. Nag-usap sila sa isa't isa sa nanginginig na boses. Ang haka-haka ng mga kagalang-galang na matatandang nilalang na ito, na tumukoy sa mga lumang libro, ay sumabog sa publiko. Ancient Corpse Disaster. Ano iyon? Siguradong walang kwenta ang pinag-uusapan ng mga matatandang iyon para makatawag ng pansin. Maraming nilalang sa universo ang nagtaka kung ano ang impormasyon dahil hindi pa nila narinig ang ganoong bagay. Ha! Tinaunang bangkay na sakuna. Totoo ba talaga ang maalamat na kasaysayan? Nako! Imposible iyon. Sa tingin ko ay pinapalaki ng mga geezers na iyon ang sitwasyon para lang takutin tayo. Samantala, ang ibang mga nilalang, na nakarinig ng gayong sinaunang kwento, ay nag-aalinlangan. Sila rin ay hindi makapaniwala sa gayong alamat. Ano? Tinaunang bangkay na kapahamakan. Mauulit pa kaya ang malupit at malupit na sakuna na naganap noong nakalipas na panahon? Kung talagang mangyayari ito, ang ating universo ay haharap sa isang sakuna. Maraming inosenteng tao ang mawawala ng buhay. Napakaliit na bilang lamang ng mga nilalang na matagal nang nabuhay ang natakot at nabahala ng marinig ang gayong balita. Naging usap-usapan sa buong sansinukob ang gayong salaysay. Nagdulot ito ng kaguluhan sa mga walang humpay at walang kibon na nilalang. Sa sandaling ito, may ipinadalang mensahe na 2 pang mundo ang nawasak ng mga walang malasakit na nilalang. Bukod dito, mayroong 2 gitnang antas ng mundo. Ang Majestic World at ang Mysterious Star World. O, Jesucristo! Tila ang layunin ng mga walang kibon na nilalang na ito ay lipulin ang lahat ng mundo sa universo. Susunod-sunod, halos 10 mundo ang ganap na nalipol ngayon. Malapit na ba nilang lipulin ang lahat ng iba pang mundo? No, we can't just stay here and do nothing. We must take action. Let's initiate in dealing with those ruthless creatures. Oo, tama ka. Hanapin mo sila at alisin mo silang lahat. Habang paraming mundo ang nawasak, ang buong sansinukob ay nataranta at nagalit. Ang mga nilalang na naninirahan sa bawat mundo ay hindi na makapaghintay. Sa kanilang inisyatiba na magkapit kamay, pinalak nilang labanan ang walang pakialam na mga nilalang. Ang mga nilalang na iyon, na walang awa sa brutal na pagpatay sa mga residente ng isang mundo, ay misteryoso. Nag-aalala na baka turn na nila. Hindi na makapaghintay ang mga buhay na nilalang sa maraming iba pang mundo na harapin ang mga hindi nakikilalang annihilators. Samantala, ang mga naninirahan sa ilang maliliit o katamtamang laki ng mga mundo ay mas nababalisa kaysa sa iba. Pansamantala,
Ang mga hindi kilalang nilalang na iyon ay tila na biktima ng mahihinang mundo. Ito ay maliwanag na walang makapangyarihang mundo ang nawasak sa ngayon. Iminumungkahi ko na magsanib puwersa tayo para manghuli ng mga nilalang na ito at ilabas sila. Iminungkahi ng mga pinuno mula sa ilang mundo. Hindi nagtagal. Marami sa kanila ang sumang-ayon at agad na umupo upang pag-usapan kung paano nila maaalis ang hindi pa nakikilalang mga kaaway. Habang sila ay bumubuo ng isang kasunduan, ang mga pinuno ay nag-organisa ng magkasanib na hukbo. Ang mga tropa ay binubuo ng ilang milyong nilalang. Kasama ang mga pinuno, kinakatawan nila ang mahihinang mundo. Ngunit ang mga nilalang sa makapangyarihang mundo ay hindi nagpahayag ng kanilang mga damdamin. Nananatiling walang malasakit habang kinikilala din ang banta na bumabalot sa kanila. Let's go! Hanapin ang mga nilalang na iyon at patayin sila. Tulad ng isang agos, kumalat ang kalyadong hukbo at naghanap saan man sa universo. Armado ng makintab na baluti at may napakalawak na espiritu ng pakikipaglaban. Lahat sila ay tila handa nang magsimula ng isang labanan. Gayunpaman, ang mga nilalang na may malamig na dugo ay napaka-misteryoso. At walang nakakaalam kung saan sila nakatira. Kaya, ang buong hukbo ay naghanap ng ilang araw nang walang anumang lead. At wala pa ring nakitang palatandaan ng kanilang kaaway. Siguro ang mga malupit na nilalang na iyon ay natatakot sa atin. Na sila ay nagtago sa isang lugar ng maaga. Marahil, ang ating pinagsamang hukbo ay napakalakas kaya natakot tayo sa mga brats na iyon. Bagamat ang mga walang kibo na nilalang na iyon ay mabangis at malalakas. Hindi sila maglalakas loob na makipaglaban sa atin. Ang mga pangunahing miyembro ng magkasanib na hukbo ay nag-usap sa kanilang sarili. Sa pag-aakalang gumanti ang kaaway dahil sa takot. Noon lang, habang abala sila sa kanilang pag-aakala, nagsimulang manginig ang espasyo sa kanilang paligid. Biglang napuno ng aura ng mga patay ang buong lugar. Pagkatapos, lumitaw ang isang pangkat ng mga kabalyeryang nakasuot ng itim at sumugod sa direksyon ng magkasanib na hukbo. Ang mga mahiwagang nilalang na ito ay nakasakay sa mga nakakatakot na sinaunang hayop. Tinapakan ng kanilang mga paa ang mga ulap na may malalakas na ingay. Nakasuot ng baluti na may malamig na metal na kinang. Ang mga hayop ay nagbigay ng agresibo, masamang aura. Ang mga sakay, tulad ng mga hayop na iyon, ay mukhang mabangis at agresibo. Walang emosyon sa kanilang mga mukha. Bawat isa ay amoy patay. Boom! Mabilis na gumalaw ang mga sakay na ito sa mabituing kalangitan. At hindi nagtagal ay malapit na sila sa pinagsama-samang hukbo. Yung mga nilalang na yon. Nandito na sila. Magkahalong kilig at excitement ang hiyawan ng lahat ng miyembro ng United Army. Ang iba pang malalakas ay lumabas sa karamihan at tumayo sa harapan. Naghahanda para sa labanan. Sa wakas, ang mga kabalyeryang nakasuot ng itim na kabalyero ay sumugod sa nagkakaisang hukbo. Ang bilang ng mga sakay ay mas kaunti kumpara sa mga kalyadong puwersa. Gayunpaman, bagamat mahigit sa 10,000 lamang sila, bawat isa sa mga nilalang at kanilang mga hayop ay kakilakilabot. Naglabas sila ng amoy ng dugo. Tila sila ang mga patay dahil matindi ang kanilang death aura. Hindi humihinga ang mga nilalang na iyon. Para silang namatay sa libo-libong taon at bumangon mula sa impyerno. Biglang humakbang ang isang makapangyarihang nilalang ng nagkakaisang hukbo. Who on earth are you? Why are you against the entire universe? Bakit mo winasak ang napakaraming mundo? Taway niya sa malakas at matuwid na boses. Dapat mamatay kayong lahat. Papatayin namin kayong lahat, sabi ng isa sa mga sakay sa mahigpit at malamig na tono. Ang kanyang boses ay matinis at nakakatakot, na nagpatindig sa balahibo ng isa pang nilalang. Masyado kang masungit. Hindi ka karapat-dapat na maging kaaway ng buong sansinukob. Ngayon, aalisin namin kayong lahat, kayong walang awa na mga mamamatay tao. Para tayong mga nilalang sa sansinukob ay mamuhay ng kapayapaan. Galit na sigaw ng matapang na nilalang na nasa harapan. Gayunpaman, nanatiling nakakulong at walang pakialam ang sakay. Walang sabi-sabi. Hinagisan niya ng itim na espada ang matuwid na nilalang. Biglang lumipad ang mga itim na ron mula sa espada.
Naglabas ng batas ng kamatayan. Dumiretso ang espada sa ulo ng pinakamataas na master. Ang lahat ay nangyari nang napakabilis na ang iba ay hindi man lang nakapag-react. Naramdaman ang papalapit na panganib. Ang nangungunang magsasaka ay umungol sa galit at nataranta. Hindi rin niya inaasahan ang ganoong kabilas na pag-atake. Nataranta. Ibinato niya ang kanyang gintong sibat sa espada. Kumakapit. Mabilis na nabali ng malaking itim na espada ang gintong sibat, na ang mga labi ay naglaho sa manipis na hangin. Bilang resulta, ang ulo ng nangungunang master ay hiniwa at nabasag. Hindi pwede. Naghiyawan ang lahat ng miyembro ng United Army habang nanginginig sa takot. Isa siya sa 10 pinakamakapangyarihang nilalang sa nagkakaisang hukbo. Gayunpaman, naputol siya sa kalahati, namamatay ng malungkot sa lugar. Ang mga kabalyeryong ito na nakasuot ng itim na kabalyerya ay napakatakot. Naisip nilang lahat, patayin silang lahat. Isang malamig at matigas na boses ang umalangaw mula sa isa sa mga nakasakay na nakaitim. Kaagad, ang mga sinaunang hayop ay tumakbo at kumalat sa lahat ng direksyon. Pumayo silang lahat at sumugod sa nagkakaisang hukbo sa bilis ng kidlat. Ang mga nakasakay sa itim ay mas malakas kaysa sa mga hayop. Sa pamamagitan lamang ng isang alon ng kanilang mga armas, sunod-sunod na pinatay ang mga miyembro ng nagkakaisang hukbo. Ang buong larangan ng digmaan ay gumuhit ng isang larawan ng isang pulutong ng mga gutom na lobo na pumapasok sa isang kawan ng mga tupa. Ito ay isang bloodbath. 10,000 mga nakasakay na hayop na nakasuot ng itim. Tulad ng mga matatalim na espada. Ang walang awa na ipinasok sa magkakatulad na hukbo ng milyon-milyong tao at nag-aani ng kanilang buhay ng baliw. Winalis ang lahat ng mga hadlang at sinunog ang lahat. Ang mga nakasakay na nakasuot ng itim ay napakalakas para sa sinumang makalaban. Nakakabingi ang mga iyak sa lahat ng dako at ang dugong bumuhos ay isang ilog na pula. Ang mga baluti na bakal ay nagkapira-piraso. At ang mga katawan ng tao ay patuloy na ibinabato at ibinabagsak. Ang lahat ay nasa ganap na kaguluhan. Na para bang ang lahat ng impyerno ay nasira. Ilang saglit lang. Halos kalahati na ang puwersa ng kalyadong puwersa. Tumakbo. Ang natitirang mga miyembro ng kalyadong puwersa ay natakot hanggang sa mamatay. Paano sila magkakaroon ng lakas ng loob na lumaban pagkatapos na masaksihan ang kanilang mga kasama na nalipol ng hindi man lang lumaban? Ito ay isang walang pag-asa na dahilan. Tumakbo sila ng mabilis hanggat kaya nila. Sumunod ka sa kanila. 10,000 kabalyeryang nakaitim ang patuloy na humahabol at pumapatay sa mabituing kalangitan. Sa wakas, natapos din ang labanan. Ang nagkakaisang hukbo ay ganap na natalo. Ang dating milyon-milyong tropa ay lumiit na ngayon sa wala pang 1 milyon. Dinisin ang larangan ng digmaan at itabi ang lahat ng mga bangkay. Utos ng isa sa mga lalaking nakasuot ng itim. Hindi nagtagal. Nagsimulang linisin ng mga sakay ang larangan ng digmaan at kinuha ang lahat ng bangkay. Sa kalaunan, nakolekta nila ang lahat ng ito. Mag-withdraw ka, kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay. Ang pinuno ng mga walang kibo na nilalang na nakaitim ay nag-utos sa kanyang mga tauhan na maghanda sa pag-alis. Ngayong nakarating na kayo dito. Bakit hindi kayong lahat dito? Biglang umalangaw ang isang malakas na boses sa buong mabituing kalangitan. Habang lumalakas ang boses niya, bumalot ang napakalaking pressure sa buong mabituing kalangitan. Tila, dumating ang isang ninuno ng sekta. Sa katunayan, mula pa noong nakalipas na panahon, ilang mga ninuno ng sekta ang lihim na nagmamasid sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malaking bagay at maraming pinsala ang nagawa na. 12 ng mga mundo ang nawasak mula nang magsimula ang lahat. Kung hahayaan nilang magpatuloy ang gayong masasamang pangyayari, ang San Sinukob ay mauuwi sa isang malaking kaguluhan. Libo-libo sa mga sakay ng itim na hayop ang hindi makakilos. Tila na-trap sila at hindi maigalaw ng malaya ang kanilang mga katawan. Sir, please don't intervene. We are going on a hunt. Other people should not intervene for their own benefit. Otherwise, there will be serious consequences. Malamig na sambit ng pinuno ng mga rider. Madilim ang kanyang mga mata.
na parang nagbabanta na huwag hadlangan ang kanilang mga plano. Oh, Han, anong klaseng excuse yan para pumatay ng tao? Mga bastos kayo. Dapat pagbayaran nyo ang ginawa nyo. Muling sumigaw ang marilag na boses. Pagkatapos, splash! Ang Red Divine Ruling Chains ay nahulog mula sa kawalan, na naglalabas ng nakakatakot na kapangyarihan ng batas. Kung titingnan mula sa malayo, ang siksik na Divine Ruling Chains, tulad ng isang pulang talon, ay direktang lumubog sa libo-libong mga sakay. Hindi mabilang na Divine Ruling Chain ang tumusok sa mga sakay na parang matalas na arrow. Maraming rider ang nasaksak sa bawat kadena. Bumulwak ang mga agos ng dugo nang mabutas silang lahat. Ang kanilang dugo ay pawang itim at walang buhay. Parang tinta, puno ng mabahong amoy. Bukod dito, napuno sila ng batas ng kamatayan. Lahat sila ay mga bangkay. Bulalas ng engranding boses na tila nagulat. Maging ang makapangyarihang sekta na ninuno ay natigilan sa paghahayag na ito. Oo, lahat tayo ay namatay na. Ipinatawag kami ng Haring Bangkay at bumalik sa mundong ito upang sumama sa pangangaso. Paliwanag ng pinuno ng mga mangangabayo, na natiling malamig at walang buhay ang kanyang tono gaya ng kanilang dugo. Wala man lang kahit anong emosyon. Huwag mong paglaruan. Kayo ay walang iba kundi ilang mga bangkay na walang buhay. Napilit na itinanim ng kaunting sirang kamalayan. Patuloy ng engranding boses na iyon. Sa isang kalabog, isang pulang Divine Ruling Chain ang tumusok sa katawan ng kanilang pinuno. Bang! Nabasag ang baluti na suot niya. Sa loob nito, isang katawan ng tao ang nahayag. Hindi nakakagulat. Isa nga itong bangkay ng tao na walang buhay na enerhiya. Hindi ba't ikaw ang pinuno ng Blackwind World? Nakilala kita minsan at naalala ko kung sino ka. Ilang buwan nang nawasak ang Blackwind World. Dapat ay napahamak ka kasama nito. Pero ngayon, ikaw, here again. Totoo bang mauulit na ang bangkay ng sinaunang panahon? Dumagundong ang engranding boses, maliwanag na nabigla sa paghahayag na ito. Pagkatapos, nagsimulang manginig ang lahat ng Divine Ruling Chains. Pagkatapos, isang napakalaking kapangyarihan ng batas ang sumambulat. Puff! Isa-isang sumabog ang katawan ng mga Beast Riders. Ang maitim na laman loob at nalalabi ng buto ay tumalsik sa mabituing kalangitan. Ang bulok at nabubulok na amoy ay nakakaramdam ng sakit sa mga tao sa paligid. Ang mga kabalyeryang nakaitim ay hinaipan sa mga piraso. Bagamat totoo na ang mga bangkay na ito ay makapangyarihan sa mga tuntunin ng labanan. Wala silang laban sa isang ninuno ng sekta. Madali silang pinatay ng ganoon lang. I didn't expect this. They are all corpses. Marami sila. And some of these cadavers were just died recently. Tahimik na sabi ng Grand Voice. Ang balita ng pagkatalo at pagkalipol ng kalyadong hukbo ay kumalat na parang apoy sa buong mabituing kalangitan. Dahil dito, nagsimulang magpanik ang lahat. Narinig na lamang nila ang balita ng kalyadong hukbo na napawi. Ngunit hindi nila alam na ang mga mabangis na mangangabayo ay natalo na ng isang ninunong sekta. Ang ninuno ng sekta ay epektibong hinarangan ang lugar na iyon sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kasanayan bago niya pinatay ang mga sakay. Kahit may mga nilalang na dumaan, hindi nila ito matutuklasan. Bago pa nila maproseso ang pinakabagong update patungo sa mga kalyadong hukbo. Isa pang balita ang lumabas na mas ikinagulat nila. Opisyal na inihayag ng Palasyo ng Langit na haharapin ang mga walang awa na nilalang na iyon. Agad na naghiyawan ang buong mabituing kalangitan. Isa itong magandang balita para sa kanila. Ang Heavenly Palace ay kabilang sa ilang nangungunang puwersa kung tutuusin. Tinabi na ang pinuno ng Palasyo ng Langit ay maaaring ang pinakamakapangyarihang master sa lugar na ito. Gaya ng ipinangako, maraming tao ang ipinadala upang lumipat sa utos ng Palasyo ng Langit. Di nagtagal, naglabas ng utos ang Palasyo ng Langit. Nais nilang bumuo ng isang alyansa. At kailangan nilang sumali dito ang lahat ng mundo at sekta. At sa alyansang iyon, ang Palasyo ng Langit ang magiging pinuno. Nang marinig ng karamihan sa mga pinuno ng iba't ibang mundo at sekta ang utos na ito,
Lumubog sila sa katahimikan. Malinaw na sinasamantala ng palasyo ng langit ang sitwasyon para palawakin ang puwersa nito. Kung matagumpay na mabuo ang alyansang ito, ang ibang mga mundo at sekta ay magiging subsidiary force ng Heavenly Palace. Dahil hindi nila nagustuhan ang ideyang ito, karamihan sa kanila ay nagpasya na huwag tumugon sa utos ng palasyo ng langit. Habang nagaganap ang lahat ng ito, nagsasanay si Dustin sa silid ng oras sa Immortal End World. Isang makintab at banal na kokon ang lumutang sa hangin. Naka-cross-legged sa kokon. Ganap na nalubog si Dustin sa pag-unawa sa mga batas ng kaayusan. Sa isang tiyak na sandali, ang aura ng kokon ay biglang nagsimulang maging marahas. Ito ay nagiging mas at mas nakakabulag na maliwanag. Sa labas ng silid ng oras, mukhang handa na siyang lumabas. Mahinang tawag ni Feren, na napansin ang mga pagbabago. Siya at si Cory ay ganap na nakatuon sa sitwasyon sa silid ng oras.